Natatakot akong malaman kung ano yung nasa ilalim ng kama kapag nakikitulog ako sa ibang bahay. Baka may makita akong hindi ko inaasahan. Story time. Kwento to ng kaibigan kong si Paul nung nakitulog siya isang beses sa isang lumang bahay sa probinsya. Meron siyang trabaho doon at para makatipid siya, nakitulog siya sa bahay ng kakilala niya. Doon siya pinatulog sa lumang kwarto ng lola ng kakilala niya. Hindi na kasi yun ginagamit simula nung namatay yung matanda a few years ago. Hindi naman matatakotin si Paul pero nung panahong yun, meron siyang kakaibang naramdaman. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako follow follow niyo na ako. Gustong malaman ni Paul kung ano yung nangyari dun sa matanda, pero ang bilin sa kanya, wag na wag magtatanong ng kahit ano tungkol dun sa lola. Nalulungkot pa rin kasi hanggang ngayon yung pamilya tungkol sa pagkamatay ng lola. Pero totoo ba to? Mukhang normal naman daw yung kwarto ng lola. Yun nga lang, yung kama, sobrang luma na at halatang unstable. Matagal na kasing hindi ginagamit at parang bibigay na. Sabi ni Paul, titiisin na lang daw niya. Noong 3:00 ng madaling araw, biglang nagising si Paul dahil may naramdaman siyang gumagalaw sa ilalim ng kama. Malikot kasi si Paul sa kama at maya-maya biglang bumigay yung tinutulugan niya. Nasira. Nagising yung lahat ng tao sa bahay dahil sa kalabog at pinatulog na lang si Paul sa sala. Kinaumagahan, kwinento kaagad ni Paul yung naramdaman niyang gumagalaw sa ilalim ng kama at dito kinilabutan siya sa sinabi sa kanya. Nilinis nga pala namin yung kwarto at may nakita kaming ahas sa ilalim ng kama. Pero patay na. Nadanga na nung hinihigaan mong nasira. Grabe, nakakatakot yun, ya.